Hello everyone! Ako nga pala si Maha, 6 na taon ng OFW dito sa Taiwan. At welcome sa aking YouTube channel! Ngayong araw nga pala ay 2 days off namin mag-asawa. Pag day off nga pala guys, ang gandang gumala. Ang sarap isipin na malilibot mo yung Taiwan habang nagtatrabaho ka dito. Pero sa 6 na taon kong pagtatrabaho dito sa Taiwan, bakit kaya hanggang isip na lang? Hindi ko kasi maisingit-singit guys ang paggala dahil nga sa company na napasukan ko, palaging may overtime at palaging maraming gawa. Nakikita nyo guys, nasa biyahe nga pala kami. Papunta nga pala kami ng Yilan. First time lang namin makapunta ng Yilan, kaya sobrang excited kaming dalawa. Nag-commute lang nga pala kami guys, galing Taichung papuntang Taipei. Bumabiyahe pala kami ng malayo, pinipili namin mag-bus dahil komportable ito at pwede kaming matulog habang nasa biyahe. Yung iba naman, mas piniling mag-tren dahil mas mabilis nga naman. Pero kami, dahil galing kami ng pasok, mas pinili namin mag-bus. Pagbaba ng bus station sa Taipei, transfer kami sa Kamalan bus papunta na ng Yilan. Nag-ayos eh. Sobrang lakas ng ulan dun guys, kaya hindi ko na nabidyohan yung pagbaba namin sa bus station. Siya nga pala guys, yung kaibigan ng asawa ko at ito yung bunso ng anak na napaka-cute. Say hello. Hello Philippines! Hello. Hi, show. Sinundo nga pala kami ng kaibigan ng aking asawa na Taiwanese na nakatira sa Yilan at dumiretso kami sa bahay nila. Yang mga nakikita nyo guys na mga bato na inukit at maraming design ay collection niya ng tatay niya. Pinakita sa amin at proud na proud siya sa mga displayed at mga collections niyang bato. Ang ganda nga ng bahay nila parang may museum. Nakakatuwa. Habang nagbi-video ako, nagpapaliwanag yung tatay niya. Pero hindi ko maintindihan. Ang lalim kasi nila mag-Mandarin. Tignan nyo guys, ang cute-cute ng mga figurines na ito. Ang liliit. Ngayon nga lang ako nakasaksi ng taong mahilig mag-collect ng mga bato. Ito yung tatay guys, nakapagpa-picture pa nga kami O diba, ang cute. Madalas pala na maulan sa Yilan. At normal lang daw ang pag-ulan palagi sa lugar nila. Ito mamimili ka ng klaseng isda, mahal. Mamili ka kung pating ba gusto mo or ano. Ayun. Ang laki ako. Isa mo tata. Ang una nga pala naming pinuntahan guys ay Hot Spring Fish Spa. Dahil malamig ang panahon, masarap daw ibabad ang paa sa mainit na tubig. At ang twists ay may Dr. Fish na maglilinis ng mga kalyo mo sa paa. Nasubukan nyo na ba ito guys? Ako, oo, nung nasa Pinas pa. Ayun pantan kay. Excited ka rin Itaas mo pa. Sa unang pagbaba ng mga paa mo guys, ay nakakakiliti. Grabe. Para tuloy akong ignorante. Titinginan nga ako ng mga tao. At yung feeling, ay nakaka-relax. Pero dito ako mas natuwa. Guys, sobrang laki ng mga isda. Papaksiw na yata to eh. Feeling ko nga nung una, pagkakagatin ako kasama na daliri. Parang ganito na nga kalalaki yung mga tilapia na nakikita ko dun sa likod ng dorm namin eh. Ang dami kayang tilapia dun. Ayan, mga ilang minuto pa bago ko pa naibaba ng husto yung mga paa ko.
Alam nyo ba yung feeling guys, yung mararamdaman mo yung mga ngipin ng mga isda habang kinakagat yung mga paa mo. Pag nag-visit kayo ng Ngilan, dapat papuntahan nyo to at ma-experience. Dahil nakakatuwa pag nasubukan ninyo. Mura lang nga ang entrance fee. Wala pang 100. Tapos, unlimited pa. Hanggang kailan mo gusto. Kung marami kang kalyo sa paa, tamang-tama to para sa'yo. May mga instructions nga pala guys sa gilid kung ilang minuto kayo magbababad. I-translate nyo na lang. Pag satisfy na kayo sa pagbabad ng paa, meron silang hugasan. Hugasan nyo yung mga paa nyo at pupunasan. Sobrang dami ng tao guys, nakakatuwa. Kitang-kita mo sa itsura nila na nag-e-enjoy sila habang nagpapakagat sa mga isda. Pagkalabas namin doon sa spa, meron nga palang night market. Pwede kayong maglaro, kumain, bumili ng mga street foods. Sinubukan namin maglaro at 100 lang yan sa isang basket. So, para lang kaming mga bata, hagis-hagis lang. At kung ma-shoot doon sa may mga laruan, yun yung makukuha mo. Ay, ito gusto ko to yung ano, yung ay, sayang. Ay, bumabalik. Ha? Taas? Ay, ba't ayaw? Gusto ko yung to. May Sanchi eh. Ah, may Hello Kitty, mahal. May Hello Kitty. Nalas. Ayan guys, iba-iba yung mga paninda nila. Malapit na nga pala magsara yan dahil late na rin kami nakalabas. May hinahanap nga rin pala kami na bilihan ng cake. Nasa bandang dulo lang daw yun. At habang naglalakad kami, nakita namin ito. Naalala ko nga yung movie, yung Squid Game. Nakakatuwa lang panoorin yung gumagawa nun. Pero hindi na namin binili. Tumingin lang kami. Galing. Ang tagal ko nga nag-antay. Naantay ko yung pag-ukat niya ng mga shapes. Kaso paikot-ikot lang naman siya. Siguro ganyan talaga yung process. Gaantay, papalamigin, saka sila uukit. Bibili daw sila mahal. Chest top. Pasalubong siya. Ay, mahal pang swelas. Ito nga pala yung cake na binilhan namin. Sobrang sikat daw nito guys sa Ilan. Fast forward, good morning! Kakagigising lang namin at kumain kami ng almusal. Bumili na nga kami agad ng noodles at sinapay sa 7-Eleven. Kagabi, bago kami natulog para hindi na kami lalabas ng umaga. Dahil maaga kaming aalis at susunduin na naman kami ng kaibigan ng asawa ko. Yung hotel na pinag-stayhan namin ay may public lounge. Diyan kami kumuha ng kape at lagay ng cake sa ref. Ito nga pala ang room na narentahan namin. Sobrang comfortable to guys. Medyo mahal lang dahil weekend kami nag-check-in pero sulit. Napakaganda ng kwarto, napakalinis. At dahil may allergic rhinitis ako, masailan talaga ako sa maalikabok na kwarto. Little Nest nga pala ang pangalan ng hotel na to, pero Chinese name kung isa-search mo siya sa booking.com. Malapit lang din to sa bus station, sa night market at maraming bilihan sa baba. Lalo na yung damitan, mura lang guys. Pwede kayo mag-book guys sa booking.com at sa Agoda. At sa baba ng hotel guys ay may mga bilihan ng mga damit. Sobrang mura lang guys. Ulan pa rin nga pala ngayong araw. At sana gumanda naman ang panahon. Ang susunod naman naming pinuntahan ay bilihan ng mga pasalubong. Sa labas ng tindahan ay may bilihan ng mga prutas. Sobrang mura lang dito. Pati itong sausage na napakasarap.
At ito lang yung masarap na natikman ko. Dadayuhin ko pa pala sa Yilan. Nakalimutan ko na nga pala yung presyo. Pero sobrang mura lang ng bilihin dito. Medyo hindi kagandahan ng panahon, kaya limitado lang yung mga lugar na pwede namin puntahan. Ay, sayang naman. At itong napaka-cute na bata. Ang sarap pang gigilan. Ayaw niya daw ng sausage kasi mainit. Karamihan nga pala sa mga bata dito, guys, ay napakabait. Hindi sila nagtatantrums, hindi umiiyak, masunurin lang. At dahil malamig ang panahon, napabili kami ng bola-bola. Parang bola-bola siya na may sabaw. Pero ang sarap, guys. Mura lang yan. 30 NT lang. Ang napansin ko pa dito, guys, habang kami ay naglilibot, yung mga pagkain ay napakasasarap at hindi mo kailangan gumastos ng mahal. Sa pagbili mo pa ng mga pasalubong, halos 50 lang, 100. Compare mo naman sa city ay gumagastos ka ng 200, 300 sa isang pagkain lang. At kung nakikita nyo yung mga bundok, guys, yan naman yung susunod namin pupuntahan. Hello muna kayo dito sa cute na batang to. Eto na, guys, eto na ang next destination, ang Sakura. Ang daming sakura dito kaso sobrang namang maulan at mahamog. At alam niyo ba, guys, ay nakakatuwa pa sa may entrance. May entrance kami na 100 per person. Ngayon, nagtaka ako kung saan namin ihuhulog yung 100. May balde pala doon sa gate at ihuhulog mo lang ang pera. Walang nagbabantay. Ang sabi ng kaibigan namin ay ihulog lang daw namin at makikita na kami sa CCTV. Ang galing. Honesty is the best policy pala dito. Yung cherry blossoms nga pala, guys, ay marami din naman sa Taichung. Pero naisipan ng kaibigan namin na ilibutin kami dito dahil maganda nga. Nasa taas ng bundok. Ang kaso naman, di naman kagandahan ng panahon. Pero tumuloy pa rin kami para hindi naman daw sayang yung paggala namin. At saka kakaiba yung klima dito sa bundok. Nung nasa baba kami, maambun-ambun lang. Pero nung pag-akyat, grabe naman ang panahon na halos hindi na makita yung kapitbahay na bundok. Sobrang mahamog pa. Kaya ang ginawa lang namin, libot-libot lang kami, konting picture. At kung para naman sa akin ay maganda pa rin ma-experience na umuulan sa ganitong lugar. At ang mantra ko na nga sa buhay, kung ano ang meron ay maging masaya tayo. Hindi natin kailangang maging malungkot kung hindi man dumating o hindi nangyari yung mga inaasahan natin. Maging grateful at makontento tayo kung ano yung mga nasa harap natin, lalo na sa mga blessing na ibinibigay sa atin. Doon pa lang, guys, may experience mo na ang maging masaya sa lahat ng oras. At saka may magiging dahilan pa kami ulit para makabalik ng Yilan at sa summertime naman. Diba? Excited na naman nga ako at sa bandang dagat naman kami pupunta nun. Kayo ba, guys, ano ang ginagawa nyo kung yung pupuntahan nyo or yung gagawin nyo ay hindi yan yung expected nyong mangyayari? Malulungkot na lang ba kayo o manghihinayang? Siyempre, dapat hindi ganun ang mindset natin, lalo na pag OFW ka. Maraming bagay ang hindi natin maikontrol. Kaya, go with the flow lang and be happy. Totoo nga yung sabi nila, pag naging OFW ka, mababago yung pananaw mo sa buhay. Magiging matured ka na at puro, paano ba ako kumita? Paano kaya ako makakapag-ipon? In short, panay pera na ang nasa isip ko. Hindi nyo naman ako masisi, guys, dahil ang pag-abroad ay sobrang hirap. Bukod sa malayo ka na sa pamilya, trabaho, tulog, trabaho na lang ang gagawin mo dito sa abroad. May nagtanong nga, dito ba sa Taiwan ay may work-life balance? Ano nga ba ang work-life balance, guys? Ang work-life balance ay pagbalanse ng oras mo sa trabaho at ang buhay mo pagkatapos ng trabaho. Meron nga bang work-life balance ang mga factory worker dito sa Taiwan?
Para sa akin, oo, meron. Depende pa rin naman sa tao. Pero sa amin, dahil 12 hours ang shift ng trabaho namin, ilang oras na lang ang matitira sa pagpapahinga namin pagkatapos ng trabaho. Magagawa namin ang mga gusto namin gawin pag day off na lang. Pero ang kagandahan naman nun, nasa labas ka na ng trabaho, wala nang pakialam ang company sa'yo, saan mo gustong pumunta, saan mo gustong gumala, ano ang gusto mong gawin. Sa company namin yun guys ha, dahil sa ibang company, hindi sila pwedeng mag-stay out. Meaning, kailangan mong umuwi before 10 ng gabi, hindi ka na pwedeng lumabas. Siguro sa kanila guys, mahirap i-balance pa ganun. Kaya nakakatuwa sa company na napasukan ko. Dahil kung gustuhin mo mang libutin ng Taiwan, pwedeng pwede. Basta pumasok ka pag sampan na ha. Pag andito ka rin naman sa Taiwan, parang nasa Pilipinas ka lang din. Di ka rin naman masyadong maninibago. Yun nga lang, ang klima nila dito may winter compare sa Pilipinas ay summer lang at tag-ulan. Buti nga walang snow dito guys dahil lamigin pa ako. Ayan, inikot lang namin yan. Meron nga pala ditong hotel. Pwede kayong mag-stay, mag-check-in kung gusto nyo. Doon banda sa harapan, may restaurant din. Kung gusto nyong kumain, pwede nyo din i-try. At ayun, pababa na naman kami ng bundok. May isa pa kaming pupuntahan. At susunduin din namin yung panganay niyang anak. Nung nasundo na namin, dumiretso na kami sa next destination. 220 NT nga pala ang entrance fee. Alam nyo ba guys yung capybara? Ang capybara ay sikat nga pala dito sa Taiwan at ngayon ay makikita ko na. Ang capybara guys ay parang malalaking daga. I-google nyo na lang para sure. Itong dalawang batang to ay napakukulit. Yung bunso ay lalong kumulit dahil nandyan yung kuya niya. Papasok na nga pala kami sa entrance at bibigyan kami dyan ng mga ipapakain sa mga hayop na nasa loob. Nakakatawa naman kasi para kaming nasa field trip. Minsan ko lang ito maranasan sa Pilipinas. Lalo na may mga kasama pa kaming mga bata. Bukod sa capybara guys, ay meron pa din iilan na klase ng hayop na pwede nating makita sa loob. Ayan yung mga dahon. Yan yung mga ipapakain natin sa kanila. Siyempre, kailangan nating pakainin yung mga hayop para lumapit sila sa atin. Nakakatuwa nga itong bunso. Ang kulit-kulit. Pupunta dito, pupunta doon. Wait lang guys, makinig muna tayo sa instruction ni Kuya. Wala nga akong maintindihan. Buti na lang, tinatranslate ito para sa amin. Inside, only one. Outside 就不可以 inside。好，那我们准备的叶子都。Bawal lang naman daw abusuhin yung mga animals. Ganito lang daw yung mga ipapakain na dahon. Ganun lang. Pagkapasok namin ay excited ang bunso sa pagpapakain ng capybara. And binigay na nga niya lahat eh. Tignan nyo, halos ubos na yung dahon sa baso niya. O diba? Tignan nyo naman, pinakain na lahat. At yan na guys, yung sinasabi nila na capybara. Sa tingin nyo, anong hayop nga yung kamukha niya? Katulad ng binanggit ko kanina, para siyang daga, diba? Napakalaki. Kamukha niya yung gumagapang doon sa kisame. Yung titingnan ka muna bago siya tatakbo. Pero itong klase na hayop na ito ay parang gusto lang kumain. Mabagal lang din siyang kumilos. Hindi siya katulad sa mga daga na napakabilis. Nung hinawakan ko yung mga balahibo niya, medyo matitigas. Na-amaze lang ako guys kasi ngayon lang ako nakakita ng ganito. Dito lang pala ako sa Taiwan makakakita ng ganitong klaseng hayop. Hindi ko lang sigurado kung may ganito ba sa Taichung. Parang dito lang banda ata ito sa Yilan. Kung pupunta kayo ng Yilan, magandang ma-experience nyo din to. Open nga pala sila ng buong linggo, Monday to Sunday, 9 AM hanggang 5 PM. Bukod sa capybara, may ibang klaseng hayop din kayong makikita dito. May kambing, may pagong, at kung ano-ano pa. Kung nakikita nyo, marami-rami din tao ang dumadayo sa lugar na to. Maliit lang naman yung lugar, mga 30 minutes nga.
kaya nang libutin at makita yung mga hayop. Pero dahil magpipicture-picture pa tayo, syempre sayang din naman yung entrance fee kung hindi natin susulitin. Tsaka papakainin pa natin sila guys para lapitan tayo at makapagpa-picture tayo ng maayos sa kanila. Ano yung chip? Meh. Ay, ayaw yan. Ayan guys, may tupa din. Kakaiba yung mga mata nila, no? Nakakatuwa. Diyan nga kailangan mong itaas yung mga lagayan nila ng pagkain. Kasi kung hindi, tatayo sila at aabutin nila yung mga dahon. Kaya tingnan mo yung bata. Panay taas ng mga kamay. Habul-habulin ka niyan hanggat nakikita niya yung mga dahon. Buti na lang may nagbabantay sa kanila. Medyo makulimlim at malamig na nga ng mga panahon na yan. Pero dahil sa natutuwa kami sa mga hayop, hindi alintana yung lamig ng panahon. Nakakatuwa kasi. Itong bata naman, panay haplos sa balahibo ng tupa. Ay napakatigas naman, parang silang hindi pa naliligo. Dami kasi ng kanya Deer. Ha? Ano din? At wow. Okay, ikan. Kay Tachi. Ay. Barbecue. Yeah. Ay. La. Sorry na. Ha?
Ang hayop naman na ito ay alpaca. Mukha silang camel na parang tupa, na parang ganun. Nakakalito, no? Pero ngayon na ako nakakita ng ganito, guys. Yan naman ay babaeng alpaca. Dahil ba yung dahon? Low-key lang siya, upo-upo, nag-aantay na susubuan. Yan. 好，你们进去拍照，爸爸帮你们拍。帮我拍，有吗？我这些去问卡皮巴拉。 Magkapibara na niya daw yun yan.来，看这边，看这边，看这边，看那边。弟弟妹妹。 Ang cute mo naman. 1, 2, 3. Very cute eh. Nagpapahinga na nga kami sa mga panahon na yan at nakakapagod. Nakakapagod na mag-ikot-ikot. Pero yung dalawang bata na kasama namin ay napakarami pa rin energy. Takbo dito, takbo doon. Kaming mga matatanda ay ito, nakaupo na lang at nasa tabi habang tinitignan sila nag-e-enjoy sa mga hayop. Ganyan na talaga siguro, no? Pag nagkakaedad. Kakaedad? Ano yun, matanda na? Ibang-iba talaga ang energy, no? Pag mas bata. Mas bata yung katawan. Hindi katulad ngayon, nagkakaedad na talaga. Tsaka alam nyo ba guys, matagal-tagal na rin kaming panggabi. Pag night shift nga pala, mas mabilis mapagod ang katawan. Ibang-iba pag day shift ang trabaho. Kung bibilangin, siguro, mga 6 na taon na rin akong night shift. Ang tagal, no? Nasubukan ko lang magpag-umaga dati, mga 4 na buwan. Tapos nagpalipat na ulit ako ng panggabi dahil mas malaki talaga ang sasahurin pag panggabi ka. Pandagdag na rin yon sa savings at saka malaki-laki din yon kung bibilangin. Bawa naman. Ano yan, mahal kangaroo? Ano yan, mahal kangaroo? Ha? Togropus pama. Ano yan? Ay, hindi. Parang kamag-anak yata ng kangaroo. Hindi yan kangaroo. Ay, oo, kangaroo. Pauwi na rin kami guys, pero dito sa may gilid banda, meron mga nakakulong. Akala ko nga kangaroo, pero hindi daw ito kangaroo. Pero mukha siyang kangaroo. Ano ba to guys, sa tingin mo? Parang daga din, di ba? Siguro, parang kangaroo na lang. Kangaroo na nga lang. Pagkatapos nga pala nitong pupuntahan namin, ay kakain kami ng hapunan. Pagkatapos ay uuwi na. Babalik na naman ulit kami ng Taichung. Sa 2 araw namin sa Yilan, kahit unti lang naman yung mga lugar na napuntahan namin, para sa akin, sulit at napakasaya ng 2 days off namin. Sigurado ako na makakabalik ulit kami dito sa Yilan para mapuntahan naman yung ibang lugar. Ayun lang guys, yun lang naman yung adventure namin sa Yilan. Pauwi na kami ulit. Thank you nga pala sa mga nanood. Medyo mahaba yung video, kaya kung nakarating ka hanggang dito sa dulo, maraming salamat. God bless you guys. Thank you for watching.
Bye!